Yes, good morning sa lahat. Opo, Direktor, ano ho yung latest po dyan, sitwasyon natin sa Davao Region, kaugnay nga dito sa epekto ng habagat at ng bagyo? Okay, ang Davao Region, wala naman talagang epekto si Bagyo, no? Ngunit si Habagat, siya yung nagsalanta ng particularly Davao City. Ngunit, backtrack natin ng ilang weeks, ang Davao Occidental, tuloy-tuloy pa rin yung problema nila. Alam naman nyo, yung 7.8 earthquake, nagkaroon ng flooding, nagkaroon ng landslide sa area na yun. Focus tayo sa Davao City. So, nung Friday nga, Habagat, pumasok sa kabundukan ng southern part ng Davao City, particularly Talomo River and Matina River. At yun ang nakita natin sa TV, sa social media, na napakalalim ng mga pagbabaha. Kagabi, last night, medyo umina na dito sa southern part, doon naman sa northern part, no? Davao River, Lasang River, Bunawan River. Ngunit hindi naman gaano kadami ng tubig na umawas. Now, ang response natin, ang city government, yung 911, yung ating city disaster, yung national government, mabilis naman ang pagtugon sa pagbabaha. At very efficient and very effective. Ngunit ako as the regional director and chairman of Disaster Council, ang aking advokasya, pakiusap sa ating mga leaders, wag na lang tayo, dagdagan din natin ang pagtingin o pag-intervene sa prevention and mitigation. Kasi ang batas natin, Republic Act 10121, nagsasabi 4 ang pamamaraan para magiging disaster resilient ang ating buong bansa. No? Ang response is only one. Para bang we cannot live with bread alone, no? We cannot live with response alone. Kailangan pasukan din natin si prevention, mitigation, pati rehab and recovery. So yun po, para yung frequency of flooding sa mga communities babawas. Hindi lang every, let's say, 10 times a year kababayan. Kung meron kang prevention and mitigation, baka 5 beses na lang. Yun ang purpose ng strategy na prevention and mitigation strategy. Yun po ang advokasya ko as the regional director of OCD. Opo, pero ikinagulat ho ba ninyo itong pagragasa ng tubig ba, sir? Hindi yan kikagulat. Kasi nga, kung ako, sa pag-aaral ko, siyempre ako nakatutok ako 24/7 sa disaster. Inaral ko na lahat ito. Hindi talaga ako nagulat kasi alam ko malaking pagkakulangan sa mga flood control projects natin sa different river systems ng Davao Region. Hindi lang naman Davao City. Different river systems. Pag mag-ulan sa bundok, overflow talaga yan. Kasi kulang nga ng mga flood control project. Okay, kahit na hindi umulan sa bundok, kahit na yung ulan lang, wala yung river, hindi nagbaha, bumabaha pa rin ang communities natin. Ang problema naman dyan, yung mga kanal, no? Kulang sa paglinis, kulang ng kanal, hindi nagkukonek ang kanal ni national road, ni provincial road, ni municipal, ni barangay road. We have canals pero it does not connect to each other. So, kailangan talagang i-address ito. Opo. Wala ho bang budget siguro batay sa kaalaman po ninyo, wala ho bang budget sa flood control project? Unfortunately, alam kong may pera. No? Mayroon tayong mga LGUs na kulang ang paggamit nila ng pera. They have money. No? They have the 5% the disaster fund according to the law. Lahat ng barangay meron, lahat ng munisipyo, lahat ng province, lahat ng city, meron silang 5% disaster fund. At nare-report sa akin yan every month kung how much na ang nagagamit nila. Nakikita ko at the regional level, lahat ng LGU, merong magaling, meron ding mahina. So, yung mahina, ang aking pakiusap, ubusin na ninyo yung pera ninyo according to the law. Ang batas kasi nagsabi, yung disaster fund, dapat yan, yung 70%, inuubos yan. No? Saan gagastuin? Prevention mitigation, yung mga kanal, yung mga flood control, sa mga capacity building, sa training, yan doon yan gagamitin. Yung 30%, yan ang iiwan para gagamitin natin sa actual na pag-response. Ganon din ang national agencies natin. Meron silang binibigay na quick response fund, pati mga regular fund. So, this is really, hindi lang naman ito Davao Region na problema. I think this is really a national problem that we need to fix. Kagaya sabi nga ni si General Torre, we need results. Tama yun.
But we have to understand how to get the results. Apat ang strategy natin. Yan din ang pakiusap ko sa media, sa inyo. Sana pag-usapan din natin yung prevention and mitigation. Hindi na lang yung, okay, pag-usapan natin ilan namatay, ilan na nadamage. Normal yan, reporting. But we really have to talk as a country, as a nation, about how to address this flooding all over the country at the strategic level, at the regional level, at hanggang sa barangay level. Pag-uusapan natin, let's have a dialogue on this. Opo, hindi ho kaya, batay sa sinasabi po ninyo, Direktor, ay hindi na ito bago lang. Dahil sa matagal na panahon, kapag talagang malakas ang ulan, ganyan po ang magiging sitwasyon na yung... alam mo ba, yung sabi mo bago lang, inaral ko na nga ito 6 months ko ito inaral. May mga communities tayo, sir, 15 years na ho, kami binabaha. Anong gano'n palang nagawa ng gobyerno? 15 years, pabalik-balik, aba. Ibig sabihin, pagbaha, response, okay, tulong, pagkain, lahat-lahat. Oh, search and rescue, okay. Then, bye-bye, see you again next quarter sa sunod na baha. Dapat, bumaha, ayusin na bakit nagbaha. Why? At ilagay na natin yung solusyon sa problema. I-prioritize natin sa budget natin yung solusyon like paglilinis ng kanal, pagdagdag ng drainage, i-align ng mga drainage system from national, province. Kasi ang daming drainage system, they are not connected to each other. Pagpadaan ng tubig sa national road, drainage system ng DPWH yun. Paglampas doon, papuntang barangay, kung walang drainage yung barangay, saan punta ang tubig? Sa mga tao. Yan ang katotohanan. So, sino hong accountable, Director? Lahat tayo, lahat accountable. The people has a role also. Ang mga drainage natin, ginagawang basurahan, ginagawang bahay, nilalagyan ng mga istruktura. But let us not blame each other. Let us fix the problem as a country, as a nation. Opo. Pero nagrekomenda ho ba kayo, aware ho ba yung mga LGUs sa hinggil sa sitwasyon ng kanilang mga lugar? Yan ang trabaho ko. No? To mentor, pag-usapan, to teach our LGUs what to do, how to do it. But hanggang doon lang ako. Hindi naman ako nag-implement, di ba? Hindi naman ako nagdidesisyon kung saan nila gagastusin yung pera nila. But ikot ng ikot ako sa more than 1,000 barangays in my region. Ang napuntahan ko more than 800 na face-to-face with the barangay official. Lahat ng municipal mayors of council, halos every day, minsan 300 kilometers ang biyahe ko sa isang araw just to go around. That is my job. I have to continue. Advocacy. Ngayon nga, ang aking strategy ngayon, partnering with media. Kinausap ko ng media ng Davao, let us partner. Turuan natin, i-advocate natin yung mga dapat gawin. Kasi, siyempre, ilan lang ang kaya kong gawin. Pero with media around, I think we can be more effective. Opo. Naririnig natin madalas sa mga mayor at tulad na lang dyan sa Davao City na baga kinigipit yung pondo. Hindi ho ba yan nagdahilan? Bakit walang sapat na pondo para ayusin din yung iba pang mga proyekto, mga infrastructure projects dyan po sa Davao Region, particular na sa Davao City? At a certain degree, meron talagang katotohanan yan. Pero ang una kasi, before we blame, for example, ako, kung taga Davao Oriental ako, bago ko i-blame yung ibang tao, tingnan ko muna yung sarili ko. Yung nagamit ko ba yung pondo ko? Yung aking disaster fund? Naubos ba? Inayos ba namin ang mga kanal? 'Di ba? Kasi walang kwan dito sa aking assessment, there is no perfect answer here na yan lang talaga ang dahilan. Maraming dahilan. So, ibig sabihin, yung mga ganun kasi, siyempre, I do not want to dwell in politics, no? Kasi talagang walang politika ang baha, ang mga lindol, walang mga politika yan. Let us utilize our own funds, then let us ask for augmentation from the national government, even sa international communities, hingi tayo ng tulong. So, ganun lang ang pagtingin ko sa question mo na yan. Opo, so hindi ho baga para sa inyo baga napapanahon na ilipat yung mga residente mula diyan sa mga binabahang lugar, baga okay, pagbawalan na lang. Alam mo ba sa listahan ng ating MGB, 3,000 plus ang dapat walang tao. 3,000 ka communities kapurok. Yung no-bill zone. Ganun karami yun. Nung congressional hearing ni Senator Tulfo, congressman dati,
sabi ko, Mr. Chairman, sa Davao Region lang, more than 3,000. Ano kaya sa buong bansa? May record ng MGD, nakalagay na doon sino dapat, anong area na dapat walang tao. Yung Masara landslide, remember, 100 ang patay? Anong nakalagay sa record ng gobyerno doon? No-bill zone, pero anong nakita doon? May eskwelahan, may barangay hall, may IP building, mayroong terminal ng community, nandoon yung barangay captain, nandoon yung mga residents. I mean, this is really, kung ako lang our situation now about flooding and landslide is really in a mess. Opo. At may problema ho ba tayo sa mga kabundukan? Nakakalbo na ba? Ano bang sitwasyon? Well, meron. Diba? Nakikita mo yung mga kahoy na nalagay. But generally, okay na yan. Ganito ang pagtingin ko niyan. The positive note kasi, ang sabi ng batas, again, going back tayo sa batas, no? Republic Act 10121. Kailangan meron tayong sa mitigation o yung iwas natin sa mga baha at landslide, nature-based solution. Ibig sabihin, pagtatanim ng kahoy. So, sa kabundukan, ang National Greening Program natin ng DNR, yan ang kanyang trabaho. Ngunit, ang recommendation ko sa NGT, huwag na natin itanim yung mga kahoy doon sa mga lowland area. Doon na natin itanim sa watershed, sa river banks, at sa dagat, sa coastal communities, yung mga bakhaw na tinatawag, yung mga mangroves. Yun ang aking recommendation. Then, sa engineering solutions to flooding and landslide, ubusin na natin lahat ng mga national, yung mga malalaking rivers na may mga communities, i-priority natin yun, ilagay natin yung mga flood control project, yung mga revetment. Tinanong ko nga si DPWH yan eh. DPWH, nakita ko, napakaganda ng inyong revetment sa tabi ng mga, kahit kayo makita niyo sa tabi ng mga tulay, malalaki, magaganda. Bakit doon sa taas, yung mga barangay nandun yung mga communities, wala na kayong flood control? Ang sagot, sir, ang aming mandato, proteksyonan ang aming mga bridges, which is correct, proteksyonan ang aming mga karsada. Kung bibigyan kami, sir, ng pera, ay ayusin namin. So, ibig sabihin, we have to fix, may gap doon, ha? Kung bibigyan. Kung hindi bibigyan, hindi sila magpaplano. They will not plan. So, we have to analyze the gap, pag-aralan. Ako, inaral ko na. Tapos na ako nag-aaral. Kaya ang aking status ngayon, I am now advocating ano ang dapat gawin. Kasi inaral ko na yan eh. Opo. Director, bago ko lang ipasa kay partner Admar, sa ngayon ba ay patuloy pa rin na umuulan dyan at marami pa rin lugar ang lubog sa baha? Wala na. Yung may mga less than 40 families na yung reported na nasa evacuation center. No? Ngunit, siyempre, alam ko, 1 month yan mag-aayos yung mga tao. At least isang buwan maglilinis ng putik. Ako mismo, nabahaan nga ako dito, Matina River. 2 beses na. No? So, yan ang situation ngayon. Wala nang pagbabaha. Ngunit, yun nga, mga tao ngayon is trying to fix, to recover. Ang panahon ngayon dito is sunny but cloudy. Okay? Delikado yan kasi yan yung nangyari past few days. Yung clouds natin, nagkakumpul-kumpul, nagsama-sama, at kung saan bumagsak pagkagabi, doon ang bumabaha. So, ngunit narinig ko sa inyong weather forecast ngayon, pumasok na si Easterlies, no? Easterlies yung sabi. Ibig sabihin, the different side na ng Pilipinas galing yung hangin. So, hopefully, this will neutralize things. Director RD, maayong buntag si Admar po ito. Buntag. Opo, may tanong ko lang po, meron po bang malakihang comprehensive plan ang national government siguro para po dyan sa Davao City o yung mga nasa paligid po ng Davao River po, RD? Okay, ganito yan. Under the law, meron tayong local disaster plan. Okay? Bawat barangay, bawat munisipyo, bawat province, bawat city. Ngunit sa pag-aaral ko, kulang. Ano ang kulang? Yung plans natin, 6 years lang, 3 years lang, 9 years lang. Kaya sa pagkukulang na yan, ang aking advokasya sa mga mayors ngayon at sa gobernadors natin all over the region, gumawa na ho tayo ng disaster master plan. Kabuuhang plano, 30 years plan. Kasama lahat ng hazards, lindol, bagyo, landslide, kasama lahat ng mga puroks na
exposed sa mga hazards na yan. Hindi yung kung ganito man lang pera natin, ito lang paplanuhin natin. Let us plan for the next generation, no? Hindi yung para bukas lamang, para lamang sa term natin as officials. But we have to plan ahead para sa next generation ng ating kabuuang nation. Opo, dito naman po sa land use ng mga nasa Davao region Ayan. po. Opo, RD, yung mga yung mga LGU po ba, kumbaga, ang dami ng experience po dyan sa Davao region ng mga kalamidad. May nakita rin po ba kayong parang pagbabago na nag-i-stricto na talaga sila sa paggamit po ng lupa kung talagang nakita nila na nasa hazard prone area, talagang hindi na pwede mag-construct? Unfortunately, kung meron man, kukunti. Pinakamataas ng 10%. Kasi nga, ang bigat ng problema, ililipat mo yung ang dami-daming tao. But ang sabi ko, kahit naman gaano kabigat, we have to start somewhere. Kaya nga sabi ko, 30 years natin planuhin para hindi masyadong mabigat. Let us spread the burden for 30 years. Para yung next leaders natin, alam nila kung ano ang gagawin at ginawa na natin ang pagpaplano. Sa ngayon, kukunti lang. Kahit na sa mga poblasyon, makita ako, pinuntahan ko yung mga landslide area, may namatay, isa, dalawa. Paano? Nasa gilid ng kalsada. Bakilid, ito, yung kwan nga, slope, nandun yung mga bahay. Pag landslide, patay. Sa tanong mo na yan, meron, ngunit 10%. Why? Napakali, very enormous ang problem natin sa land use.